we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula Ari, sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Dawn Watch prayer meeting. Sa ubasan ng Perfect Church Worldwide Ministries Incorporated, gaganap tayo ng pang-anim na taon at 161 madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa mga kamanggagawa. 21 na po tayo na nasa frame ngayon, nasa platform ng Zoom. Salamat din sa ating mga tigapanguna sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang mga social media para maibahagi pa natin sa mas marami ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Hindi lang po ang salita ng Diyos para lang sa ating 21. Maging sa mga kamanggagawa natin na hindi naka-join, marahil mahina ang signal sa kanilang lugar, o kaya naman ay may mga ginagawang pinagkakaabalahan. August 17 na po ngayon, 2026, at napakaganda po ng topic natin na ating mapag-aaralan ngayon, pagtitiwala natin sa harapan ng Diyos. Tawagan na po natin ang ating tigapanguna sa PF Angeles City, walang iba kundi si Pastora Raquel Nipal Reyes. Nak, it's your turn. Amen. Naririnig po. Loud and clear na. And ayan po. God is good All the time, all the time. God is good. Amen. Tunay na pakabuti ng Lord at isa na naman pong pribilehiyo makapaghayag ng Word of God sa oras na ito at isang mapagpala at maulan na umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Biyaya ni Amen. Lord. Amen. At bago tayo magsimula, ay binabati ko ang ating mga tagapanguna sa buhay ni Bishop Ross Nozuelo, our spiritual director, kasama si Pastora Glory. Good morning po. Sa ating senior pastor, Reverend Pastor Alex Nozuelo. Glory to God. Sa ating district head kay Reverend Pastor J. Nozuelo. At sa lahat ng kapastoran, PME church workers and members ng Prayer of Faith Church Worldwide Ministries. Blessed morning po sa ating lahat. At ganun din sa mga nanonood ngayon at nakikinig sa Spotify at live streaming at Praise sa God. YouTube. Blessed morning po sa ating lahat. At ayan po, sino po dito nagtitiwala sa Diyos? Amen. 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 At tara, pag-usapan natin po ito. At ngayon ay tayo ay makipagbukasan sa ating teksto sa oras na ito. Ito ay hango sa awit. Chapter 62 verse 5 hanggang 8. Ayan, nasa screen na po. At ang Amen. sabi nga dito sa verse 5, tanging ang Diyos lang tayo umasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Amen. Tanging siya lang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos. Nasa Kanya lamang. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Last verse, verse 8, mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning, ngayon dinaranas. Siya ang kublihan na dulot sa lunas. Tayo ay yumuko at manalangin. Father God in heaven, Son of God Jesus Christ, Holy Spirit, salamat Praise Lord God. sa oras na ito.
na kami ay muling dadako sa iyong banal na trono. Lord, kami ay iyong samahan. Ikaw ay aming pinapupurihan, pinasasalamatan, sinasamba sa espiritu at Yes, katotohanan. in Jesus' name. Lord, sa oras na ito, anuman ang aming mga karumihan, anuman ang aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, anuman po ang aming nasambit na isip, naramdaman na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran. At sa mga nakasakit sa amin, ay amin na rin pong pinapatawad. At Lord, sa oras na ito, use me mightily, Lord, as your vessel of your word and mouthpiece upang maintindihan namin ang iyong word, Panginoon, sa oras na ito, ang iyong mensahe, tumimo sa aming mga puso at isipan at aming isapamuhay. Thank you, Lord, sa iyong gagawin sa oras na ito. At Lord, sa lahat ng mga makikinig, Lord, ay iyong pagpalain, Panginoon. At Lord, sa oras na ito, ay wala po kaming magagawa kung wala ang iyong pagsama. We can do nothing apart from you, Lord God. Kaya samahan mo kami hanggang sa matapos ang aming gawain at katagumpayan ng aming gawain na amin ang dinideklara. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. So, ayan po. At ang topic for today ay magtiwala tayo sa Diyos. Trust in God. Amen. So, dito sa ating teksto ay nagtuturo na sa Diyos lamang tayo dapat umasa. Ang Diyos ang tunay na sandigan sa lahat ng oras. Sa Kanya natin matatagpuan ang lakas, proteksyon at gabay sa gitna ng mga pagsubok. Amen po. Kaya hindi tayo dapat matakot, kundi magtiwala sa Kanya ng walang hanggang katapatan. Amen? Sa tuwing may dumarating na panganib o problema, ang Diyos ang ating kublihan at proteksyon. Kapag nagtiwala tayo sa Kanya, hindi tayo matitinag sa mga problema. Tayong mga mamamayan ng Diyos, dapat magtiwala tayo kay Lord sa lahat ng oras. Amen? So, ibig sabihin ay sa Kanya sabihin sa Kanya lahat ng suliranin natin dahil Siya ang nag-iingat sa atin. Kapag ang Diyos ang ating sandigan, maaari tayong manatiling tahimik, matatag at nagtitiwala kahit may mga pagsubok na dumaraan sa ating buhay. Amen po? So ang tema natin sasagutin sa oras na ito, what are the things we must trust to our God? Ano ang mga bagay na dapat itiwala sa Diyos? Point number 1 po natin ay mababasa natin dito sa Awit 62 verse 8. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang iyong pasanin ngayong dinaranas. Siya ang kublihan, may dulot na lunas. Amen? So point number 1, trust your burdens to God. Amen? Itiwala ang mga suliranin sa Diyos or ang mga pasanin ay ibigay sa Diyos. Amen? Dito ay nagbibigay diin na buong pagtitiwala at pagpapasa sa iyong mga alalahanin, takot, problema, at mabibigat na suliranin. Sa Diyos lamang po natin yon ilagak. Amen? Hindi lang ito basta paghingi ng tulong, kundi ang pagbibigay kontrol sa Kanya. Yes. Sasabihin natin, Lord, bahala ka na. Yan. Si Lord ay sinasabi ngayon sa atin, huwag pasanin mag-isa ang iyong mga suliranin sa buhay. Magtiwala ka kay Lord. Amen? Maniwala ka ba, kapatid, na kaya kang tulungan at alalayan ng Diyos sa oras ng paghihirap? Yes, amen. At kapag naibigay mo na kay Lord ang iyong mga pasanin, mawawala ang iyong takot at bigat ng kalooban. Amen. Gagaan ang iyong pakiramdam. Sabi sa Awit 55 verse 2, ilagak kay Yahweh
iyong suliranin, alalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Di ba? Nakapaganda, amen? So, yan ay puno ng pangako para sa mga nagtitiwala sa Diyos. Amen? So, dapat tayo magtiwala sa Diyos. Amen? Pangako ni Lord yan. Tutulungan ka niya kapag ibibigay natin ang ating mga pasanin sa Diyos. Siya ang kumikilos para sa atin. Amen po? Naniniwala po ba kayo? Si Lord ang kumikilos para sa atin. Amen? At ito ay nangangahulugang tutulungan niya tayo sa pagharap sa mga problema, magbibigay lakas at karunungan. O, sino dito gusto ng karunungan? Amen? Itiwala mo na kay Lord lahat yung mga pasanin mo. Amen? Hindi niya tayo iiwang mag-isa sa ating pakikipaglaban. Hindi tayo nilikha upang pasanin ang ating mga problema ng mag-isa. Amen? Mga kapatid, mayroon isang Diyos na nagmamalasakit. Hindi lamang na tagapagtanggol. Amen? At siya din ay nagmamalasakit na handang tanggapin ang ating pasanin at bibigyan tayo ng kapahingahan. Amen? So, ang ginagawa natin ngayon ay tayo ay nagpapahinga sa presensya ng Diyos. Amen? Bibigyan tayo ng kapahingahan at kapayapaan. Amen? So, sino dito gusto ng kapayapaan? Amen? Lahat po tayo gusto ng kapayapaan. Kaya itiwala natin sa Diyos lahat ng ating pasanin. Amen po? At ang pagbibigay ng pasanin sa Kanya ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng karunungan at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag ginawa natin ito, mararanasan natin ang Kanyang tulong at ang kapayapaan, at dahil alam natin tayo ay Kanyang susuportahan at hindi niya tayo hahayaang mabuwal. Amen po? So, ayan po ang ating point number 1. Ano ang mga bagay na dapat itiwala sa Diyos? What are the things you must trust in God? Trust your burdens to God. Amen po? Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga pasanin. So, dako na po tayo sa point number 2 natin. Dito natin nabasa kanina sa Awit chapter 62 verse 7, ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos. Nasa Kanya lamang siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Point number 3 natin, itiwala po natin, itiwala mo sa Diyos ang protection at kaligtasan. Trust to God your salvation and protection. So, pinapakita po nito na ang Diyos ang tunay na pinagmulan ng tagumpay, dangal at protection. May word po na protection sa gitna ng mga pagsubok natin. Amen? Ang pagpapakatiwala ng protection at kaligtasan sa Diyos ay nangangahulugan ng pag-asa sa Kanyang kapangyarihan. O sino po dito naniniwala makapangyarihan ang Diyos? Amen? Lahat po tayo. So, pag-asa sa Kanyang kapangyarihan kaysa sa sarili nating lakas. So, ayon po sa Kawikaan chapter 16 verse 3, kapag inilagay natin sa Kanyang mga kamay ang ating mga ginagawa sa buhay, binibigyan niya tayo ng tagumpay. Amen? At matatag na patnubay. May tanong po dito, paano isabuhay ang proteksyon ng Diyos? Una, manalangin araw-araw. O nananalangin po ba tayo araw-araw? Yung ating devotion, alalahanin po natin. At itong ginagawa natin ngayon, at ating dawn watch prayer at yung ating sunset prayer, di ba? Ito ay
kailanman huwag nating kalilimutan ang manalangin araw-araw. Hindi kung kailan mo lang gusto. Amen? At dapat humingi ng gabay at balabal na proteksyon sa bawat paglabas ng tahanan. Amen? So, ayan. May isang kwento po dito, narinig ko sa isang pastor. Sabi niya, yung mag-anak na ito ay pupunta sa church. Pero yung nanay at tatay ang pupunta lang. Yung anak ay pupunta sa gimmick. So yung anak ay sabi niya, kayo na lang ang pumunta sa church. Ako pupunta sa galaan. Pupunta sila mag-outing. So, sabi ng magulang, isama mo si Lord sa yung pupuntahan. So, sige, doon siya sa istribo, doon sa compartment, sabi niya. So, ayan, na habang sila ay pupunta sa outing ay na-disgrasya po sila, napahamak po sila at nagkaroon sila ng injuries. Pero may magandang nangyari po. Bakit po? Kasama po nila si Lord, pero doon nila di ba idilagay sa compartment. Yung itlog po na baon nila ay hindi nabasag. Amen? Ano ibig sabihin po noon? Si Lord kasama niya yung mga itlog. Yung mga nag-outing, hindi nila sinama si Lord. Amen? So, ganun po. Dapat isama natin si Lord sa lahat ng pupuntahan natin dahil hindi tayo mapapahamak. Amen? So, ayan po yung kwento ng itlog. So, dapat kasama natin lagi si Lord. Amen? So, yun po yung isang illustration. So, ang kailangan natin ay dapat ay manalangin araw-araw at kasama si Lord sa araw-araw. Amen? Pangalawa, na kailangan natin ng gabay at proteksyon ng Lord na isa pamuhay natin, dapat magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Basahin natin lagi yung ating Bible. Amen? Sino dito nagbabasa ng kanyang Bible araw-araw? Amen? Basahin po natin yung awit 91. Ayan, may tip po ako. Basahin po natin nandoon lahat yung protection ng ating Panginoon. So, tungkol ito sa pagkukup ng Diyos sa mga tumatawag sa Kanya. O, sino tumatawag lagi kay Lord? Ayan, alam nyo yung phone number ni Lord? Sa Jeremiah 33:3. Ayan. Ang sabi niya dito, call unto me and I will answer thee and I will show you great and mighty things. Ayan, so pangako ni Lord yan. Amen? So pangatlo, na isa pamuhay, paano natin isa pamuhay ang proteksyon ng Diyos ay ang ipasakop ang desisyon sa Diyos. Yan, huwag pong umasa sa sariling karunungan, katalinuhan lamang, kundi kilalanin siya sa lahat ng lakad mo. Kaya wag mong sabihin, kaya ko to Lord, kaya ko mag-isa to. At hindi ko kailangan ang tulong mo. No, hindi po ganon. Dapat magpakonsulta po din tayo kay Lord. Ang tunay na pagsuko sa ating mga desisyon sa Diyos ay nangangahulugan ng pagkilala na ang kanyang plano ay higit na mabuti kaysa sarili nating plano. Amen. Sarili nating mithiin. Sabi nga sa Kawikaan chapter 3 verse 5 hanggang 6, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. O, di ba? Kapag pinagkatiwala natin kay Lord lahat ay ng buong puso. Amen? Ay itutuwid niya ang ating mga landas. Amen? Ang kahalagaan ng pagsasailalim sa desisyon ng Diyos ay
dapat ay may katiyakan ang tagumpay. Amen? So, ang mga planong nakahanay sa kalooban ng Diyos ay may basbas. Amen? May basbas ni Lord. Amen? At magtatagumpay sa takdang panahon. Yan. So, may kalayaan po. Amen? May kalayaan sa pagsisisi. At sino dito ang pinalaya na ng Diyos? Amen. Amen? Amen. At ako din po, pinalaya na ni Lord. Amen. Mula nung tinanggap ko siya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. So may kaligtasan po. Siya ang pinagmula ng pagliligtas mula sa kapahamakan. Physical man ito or spiritual. Amen. So nababawasan ang bigat, di ba? Mawawala ang takot at madali lang tayong maka-move on. Amen? At mawawala yung takot na magkamali dahil alam mo ang Diyos ang may hawak sa iyong buhay. Amen? So may banal din na karunungan. Amen? Sino dito gusto ng karunungan? Katulad ni Haring Solomon, ang hiningi niya ay wisdom. Amen? Maging wais sa mga desisyon natin. Ito pa, may mga hakbang sa pagpapasakop sa desisyon na ating mga gustong idulog. Amen? Kay Lord. So unahin ang panalangin. Amen? Huwag magdesisyon ng pabigla-bigla. Laging itanong muna sa Diyos kung ito ba ang kanyang nais. Amen? So, talagang tayo ay magpapasakop sa mga desisyon na ito ay napakahalaga. So, yung pangalawa na hakbang sa pagpapasakop sa desisyon, suriin ang salita ng Diyos. So, tiyakin na ang iyong pipiliin ay hindi sasalungat sa mga utos at prinsipyo ng Biblia. Amen? Pag ikaw ay sumalungat, asahan mo, nako, yari tayo kay Lord. Amen? So, piliin po natin yung tama, yung prinsipyo ng Biblia. Amen po? So, may pangatlo pa, humingi ng payong spiritual. Yan ang pinakamahalaga. At upang ang desisyon natin ay hindi palpak. Amen? Kumonsulta sa mga tagapanguna sa church. Amen. Yan. Or sa mga leader natin sa church. Totoo yan. So, ayan po yung mga steps to submit your decisions to God. Ayan po yung point number 2 natin. What are the things we must trust to our God? Ano ang mga bagay na dapat ipagkatiwala sa Diyos? Point number 2, ipagkatiwala mo sa Diyos ang protection at kaligtasan mo. Yan, dako na po tayo sa point number 3. Sabi sa Awit chapter 62 verse 6, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. So sa ibang version, siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya'y aking ipagkatiwala sa Diyos ang tagumpay. Ayan, so may word na tagumpay. Kapag ang Diyos ang ating sandigan, nagtitiwala kahit may pagsubok na pinagdadaanan sa ating buhay. Amen? May problema ka, pero may Diyos kang sandigan. May kabalisahan, pero may Diyos na mapagkakatiwalaan. Maging magaan ang pakiramdam natin kahit mahirap ang sitwasyon. So, never give up po. Amen? Ipagkatiwala sa Diyos ang tagumpay. Yan ang point number 3 natin. Trust to God our victories. Si Lord ang bato. Amen? Tagapagligtas at tore na hindi matitinag. Ipinapakita nito ang buong pagtitiwala sa Diyos bilang matibay na kanlungan na hindi kailangan matinag ng anumang problema. So ano ba ang malaking bato na ito? Sagisag ito ng katatagan, matibay at
seguridad. Amen po. Kapag may unos o panganib, ang Diyos ang matibay na pundasyon na hindi natitinag. Nangangahulugan na sa kabila ng mga pagsubok natin, ang taong nagtitiwala sa Diyos ay hindi mawawala ang loob. Hindi ito babagsak. Amen po. Kahit anong hirap o pagsubok na dumarating sa buhay, panatag ang isip ng may pananampalataya dahil alam niyang hawak ng Diyos ang lahat. Amen. Hindi hawak mo ang hawak mo ang faith. Amen. Hawak tayo ng Diyos. Amen. Kaya, ayan po, at ang ating point number 3. What are the Amen. things you must trust in God? Ano ang mga bagay na dapat ipagkatiwala sa Diyos? Point number 3, trust to God your victories. So bilang conclusion po, mga kapatid, tinuruan tayo ng Diyos na siya yung ating batong tanggulan, shield. Siya yung ating takbuhan, refuge. Siya yung puntahan natin pag tayo may suliranin. Kapag tayo nalulungkot o kapag tayo natatakot, sa Diyos tayo lalapit. Amen po. Siya lang yung nagbibigay sa atin ng proteksyon. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya lang ang makapagbibigay ng lahat ng ating mga pangailangan. Magbalik loob po tayo sa Kanya. Yung mga nanghihina dyan ng pananampalataya. So, maging maayos po tayo, masaya, matagumpay ang ating mga buhay pag tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Kaya dito, tinuruan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Ang buhay natin, ibigay natin kay Lord. Amen? Tanggapin natin ang Diyos na ating tagapagligtas. At ipagkaloob niya ang kaligtasan na kailangan natin. Kagalingan sa ating karamdaman. Siya lang ang makakagawa noon. Amen po. Pag tayo sarili natin ang sundin natin, ito ay magiging palpak po. Hindi po maayos. Mapapahamak lang tayo. So, madalas hindi tayo makontento. Pero pag ang Diyos ang nilapitan natin, pinagtiwalaan natin, lahat ibibigay niya. Makokontento ka, siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala pa. Amen? So what are the things you must trust in God? Ano ang mga bagay na dapat ipagkatiwala sa Diyos? Point number 1, trust your burdens to God. Ipagkatiwala ang mga pasanin sa Diyos. At point number 2, trust to God your salvation and protection. At point number 3, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong mga tagumpay. Trust to God your victories. Papuri po sa Diyos. At tayo po ay umukat manalangin. Thank you, Father God, sa oras na ito, sa aming natutunan, Lord, na kami ay dapat magtiwala sa iyo, Panginoon. Na dapat ay ilagak namin ang aming mga pasanin sa iyo, Panginoon. At ipagkatiwala namin, Lord, ang aming kaligtasan at protection sa iyo. Ipagkatiwala namin sa iyo ang aming mga tagumpay. Thank you, Lord, sa aming natutunan. Ito ay tumimo sa aming mga puso at isipan at aming isa pamuhay. And we give back the glory and honor to your name. In Jesus' mighty name, ang lahat magsabi ng malakas na Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. God be the glory. Praise God. Maraming salamat. Pastora Raquel, sa napakagandang kapahayagan muli sa nagpapaalala sa atin na talagang lubos dapat tayo magtiwala sa ating Diyos. Tunay, mga kapatid ko sa Panginoon, marami na nagsabi niyan. Pastor, I trust God. Pero marami naman siyang hindi mabitawan. Tama po ba? Siya pa rin ang may kontrol ng lahat. Ang problema niya, ayaw niyang aminin, hindi niya na kaya, pinipilit lang niya. Minsan mga kapatid ko sa Panginoon, may mga bagay talaga tayong hindi natin alam kung paano natin lulutasin. Pero tandaan natin ito, meron Diyos na may kontrol ng lahat.
Tama po ba? Pag sinabi natin, Lord, I trust you, dapat alam natin ibigay sa Kanya ang mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin. Tama po? Kaya salamat sa ating tigapagayag ng salita ng Diyos. Naturuan tayo ng tatlong bagay na dapat magawa natin. Maipakita natin ang ating pagtitiwala sa harapan ng Diyos. Una, ano dapat natin itiwala? Ang ating mga burden. Okay? Bakit? Kasi marami sa atin para bagang paulit-ulit na lang sinasabi na hindi mo kaya. Without God, you can do nothing. Wala kang magagawa kung wala ang Diyos. Kaya nga sa Kanya natin dapat ilagak ang lahat. Mismo ang ating Panginoong Hesus na nagsabi, lay unto me all your burdens and I will give you rest. Hindi mo mararanasan ng kapahingaan yung rest na sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Hanggat bit mo yan. Ibigay mo na sa Kanya. Okay? Aminin mo na hindi mo na kaya. Ay, ang dami sa atin, mananampalataya na, pero ang galing pa rin mag-pretend na kaya niya lahat. Okay? Ang ibig lang sabihin sa atin ngayon, sa unang puntos ng ating preacher, ay isurrender na natin lahat sa Kanya. Trusting God means releasing what we cannot control. Okay? Apostle Peter nga nagsabi sa atin, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ibigay natin lahat ng ating kabalisaan sa Kanyang at mararanasan natin ang Kanyang pangangalaga. Oo, parang isang tao yan Tama po ba na nasa lubog natin sa daan. Nakita natin, hirap na siyang buhatin yung kanyang mga gamit. Nung lalapitan natin siya at nag-ask tayo na tulungan kita. Tapos sasabihin pa niya sa atin, hindi. Kaya kong dalhin to. Hallelujah. Kikita na nga natin, hirap na hirap siya sa pagbubuhat dahil ang bibigat ng mga dala niya. Tama po ba? Pero sabihin lang niya sa atin, okay lang, kaya ko pa ito. Mga kapatid, sa Panginoon, ganoon din tayo minsan sa harapan ng Diyos. Sinasabi natin na, Lord, help me. Humingi ka nga ng tulong sa Kanya, pero ayaw mo naman bitawan yung burden mo sa Kanya. Ayaw mo ibigay yung burden mo. Okay? Nakapag-pray ka na, pero anong ginawa mo? Patuloy ka pa rin nagwo-worry. Tama po ba? Minsan magandang halimbawa dyan si Hannah. Di ba alam naman natin yung gusto niyang mangyari sa harapan ng Diyos? Na siya'y magkaanak. Tama po ba? Umiiyak siya doon siya nananalangin. Talagang ramdam natin yung burden niya. Yung deep emotional burden ni Hannah. Si Hannah yung nanay ito ni Haring Samuel, ni Propeta Samuel. Okay? Pero anong ginawa niya? After niyang ibinigay ang kanyang burden sa harapan ng Diyos, naging malungkot pa ba siya nung siya umuwi? Hindi na po. Ang sabi sa 1 Samuel chapter 1 verse 18 napalitan na yung kanyang yung longer downcast niya. Yung lungkot niya. Bakit? Kasi naitiwala niya na sa harapan ni Lord Tama po ba? Bagamat hindi niya pa hawak noon si Samuel, hindi pa siya buntis, pero hindi niya pa nakikita yung answered prayer niya, pero meron na siyang kapayapaan. Dahil alam niyo bakit? Naibigay niya na sa Diyos ang kanyang burden. Ganun din tayo. Naitiwala mo na sa Diyos ang mga alalahanin mo, mga problema mo. Huwag ka na malungkot. Tama po ba? Hawak na ni Lord yung burden mo. Okay? Ibinigay mo na sa Kanya yung pasanin. Tama po ba? Kaya, kung may burden tayo na parang matagal na natin dinadala, sabihin natin kaagad na ngayon kay God. Ipag-pray mo yan. I-surrender mo yan. At iwan mo sa Kanya. Kaya nagsabi, lay unto me all your burden. Kaya yun dapat na. Munod lang tayo sa instruction ni God. Kaya tiyak ako, whatever burdens we have right now, mararanasan natin ang tunay na
pagtulong ng Diyos sa atin. Pangalawa, din sa atin, ano pa? Burden lang ba? Yung ating kaligtasan at pag-iingat. Kasi natatakot tayo. Maraming mga Kristiyano ngayon, still, naglilingkod sila para mailigtas nila ang kanilang sarili. Not to us, because we are serving God right now. Ginaganap natin itong pananalangin every very early morning because we know we are already saved. Okay, alam natin, palangit tayo. Alam natin na ang kamay ng Diyos ay patuloy sasama sa atin. Bakit? Kasi, yung topic nga natin ngayon, sa Diyos tayo nagtitiwala. Tama po ba? Kaya yun, ibigay natin sa harapan ni Lord. Ano mga bagay na parabagang beyond our control. Salvation, naligtas tayo by His grace. Hindi naman tayo naligtas nang dahil sa mabuti nating gawa. Naligtas tayo nang dahil sa kagandahang loob ng Diyos at sa pananampalatayang meron tayo sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Tama po ba? Gusto mo pag-ingatan ka ng Diyos, magtiwala ka sa Kanya. Hindi ka magtitiwala sa Diyos, talagang hindi mararanasan ang Kanyang kapangyarihan. Okay, naalala ba natin si Daniel? Halimbawa ko na ito kahapon, tama po ba nung siya itapon sa lion den? Kasi may utos may pinagbabawal na manalangin sa ibang Diyos. Tama po ba? Yung sabi ng hari. Pero tumigil ba sa pananalangin ang butihing propetang ito, si Prophet Daniel? Hindi. Kahit na siya itapon pa sa ulungan ng leon. Dahil meron siya pagtitiwala sa Diyos. Napinsala ba siya nung siya tinapon sa lion's den, sa kulungan ng mga leon? Hindi. Bakit sinara ng Diyos ang bibig ng mga leon? Why? Kasi si Daniel ay talagang buong pusong nagtiwala sa Diyos. Kaya yung protection, naranasan niya. Kaya gusto mo ba rin maranasan yung protection ni God? Okay. Kasi gusto natin maging secured tayo. Tama po ba? Sa lahat ng bagay. Kaya meron tayong savings, meron tayong insurance, kailangan meron tayong magandang trabaho, kaya may negosyo tayo, o kaya naman may connection tayo, o kaya naman marami tayong ari-arian, mga properties. Tandaan natin, lahat ng yan ay mabuti. Ngunit, hindi sila ang ultimate source ng security. Tandaan niyo po yan. Lahat yan ay mabuti. Pero, hindi sila ang ultimate, meron tayo na tawag ng ultimate security. Source of security. Alam niyo kung ano? Our refuge. Sino siya? Ang ating Diyos. God remains our refuge. Amen? Bari nating pagandaan ang future. Paano tayo bukas? Pwede natin mapagandaan ngayon. Ngunit huwag natin ilagay ang buong confidence natin sa mga bagay na maaaring mawala. Patayo ka ng malaking bahay, lumidol na malakas. Nasaan ang security mo? Kung bahay mo bumagsak. Tama po ba? Nasa yung matagal mo nang inipon. Kaya kapatid ko sa Panginoon, kapag ang Diyos ang ating kanlungan, hindi ibig sabihin, wala na tayong pagdadaanan. Ibig sabihin, hindi mo kailangan harapin ang mga problema mo ng mag-isa. Amen? Tandaan natin yan. Ang katagumpayan ay bunga ng ating pagtitiwala sa Kanya. Pag pinagaling ka ng Diyos, kapatid, ikaw na nakikinig ngayon sa Zoom o sa Facebook Live, ibalik mo ang gloria sa Diyos dahil siya naman talaga nagpagaling sa iyo. Paano natin ibabalik na talagang tunay tayo nagtitiwala sa Kanya? Okay, maglingkod ka. Amen. Huwag mong kakalimutan, pinagaling ka ng Diyos. Ano mang kasakitan meron ka dati, iniiyak-iyak mo na parang kala mo, mamamatay ka na. Pero nung pinagaling ka na, nakalimutan mo na, ibalik yung pasasalamat, yung katagumpayan sa Diyos. Trust God with your victories. Amen. Lahat ng katagumpayan nararanasan natin, lahat yan mula sa Diyos. Kaya, mula sa araw na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, lagi ibalik natin ang gloria sa Kanya. Paano natin magagawa yan? Maglingkod ka ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Mahirap na. Baka yung sakit na sabi mo pinagaling ni Lord, bumalik yan ng masigit pa. May ganun kasi tayo na pag-aralan na minsan na nadaanan natin, minsan sinabi ng ating Panginoong Hesus na huwag ka nang magkasala.
Baka higit pa dyan yung iyong maranasan, paghihirap. Kaya tandaan natin, ano man digmaan natin, the battle is the Lord's. Amen? Hindi sa atin. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify.